Hindi, hindi pwedeng mangyari to. Paulit-ulit na sinasabi iyon ng isip ni Arabella Reyes habang nakatitig siya sa salamin ng banyo. Ngunit kahit anong pikit at dilat niya, tila na naroon pa rin ito. Isang maliit na mapa ng kahiyan sa kanyang light gray na palda. Isang pulang mantsa. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Umiikot ang kanyang paningin. Ito na iyon. Ito na ang pinakahuling interview niya matapos ang 6 na buwan na paghahanap ng trabaho. Ang De Leon Holdings, ang tanging pag-asa ng pamilya niya. At sisirain ang lahat ng yun ng isang maliit na pulang mantsa. Napahawak siya sa malamig na pader ng cubicle. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi ito pwede. Ang paldang ito ang nag-iisa niyang disenteng damit para sa mga interview. Ipinahiram lang ito ng kaibigan niyang si Sofia. Ang sapatos niya ay may kaunting gasgas na sa gilid at ang kanyang lumang bag ay nagsisimula ng magbakbak sa mga tahi. Pero ang damit na ito ang kanyang baluti. Ngayon, ang baluti niya ay may mantsa ng pagkatalo. Okay, Ara, huminga ka. Bulong niya sa sarili, ngunit ang hininga niya ay tila hindi makalabas sa kanyang dibdib. Kaya mo to, punasan mo lang. Kumuha siya ng tissue at binasa ito ng tubig. Dahan-dahan niyang idinampi sa mantsa, ngunit lalo lang itong kumalat. Mula sa isang maliit na patak, naging isa itong halimaw na tila sumisigaw sa lahat ng makakakita. Tingnan niyo siya, ang babaeng walang pakundangan, ang babaeng hindi handa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, kasunod ng isa pa. Tapos na ang laban bago pa man magsimula. Paano siya haharap sa mga interviewer ng ganito? Paano niya ipapakita ang kanyang kumpiyansa kung ang tanging nasa isip niya ay ang kahihiyang daladala niya sa kanyang damit? Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Sa isang iglap, napatalon si Ara at sinubukang takpan ng kanyang bag ang mantsa. Ngunit huli na. Isang babaeng naka-corporate attire ang pumasok. Maganda ito, mukhang sofistikada. Si Katrina, nakita niya ang pangalan nito sa nameplate nang minsang magtanong siya sa lobby. Tiningnan siya ni Katrina mula ulo hanggang paa at huminto ang mga mata nito sa kanyang palda. May dumaang isang segundong pagtaas ng kilay, isang halos hindi mahahalata ng ngisi, bago ito nagpatuloy sa isa sa mga cubicle na para bang wala itong nakita. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Ara. Nakita siya. May nakakita na sa kahihiyan niya. Lumabas siya ng banyo, naglalakad na parang isang kriminal na papunta sa kanyang bitayan. 10 minuto na lang bago ang kanyang schedule. Kailangan niyang magpasiya. Uuwi na lang ba siya at tatanggapin ang pagkatalo o susubukan niyang harapin ito? Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakayuko at yakap-yakap ang bag sa kanyang tiyan, isang pares ng mamahaling leather shoes ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Mula sa sapatos, paakyat sa perpektong, plansadong slacks, hanggang sa isang matipunong katawan na nababalot ng isang mamahaling suit. Ang mukha ng lalaki ay hindi niya makita dahil nakatalikod ito sa ilaw. Miss, are you okay? Ang boses nito ay malalim at kalmado. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang buong mukha. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sabing, okay lang ako, sir. Pero walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ito tumingin sa kanyang palda. Nakatitig lang ito sa kanyang mga mata na para bang nakikita nito ang gulat at kahiyan sa loob niya.
Mukhang may problema ka, sabi ulit ng lalaki, hindi bilang tanong, kundi isang pahayag. Bago pa man makasagot si Ara, hinubad ng lalaki ang kanyang suit jacket. Itim, mamahalin. Amoy pa lang nito ay nagsasabing mas mahal pa ito sa lahat ng damit ni Ara na pinagsama-sama. Inabot nito sa kanya. Here, it might get cold inside the interview room. Napatitig lang si Ara sa jacket. Hindi niya maintindihan. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting hindi mapanghusga. Sige na, kunin mo na. Sa sobrang pagkalito, kinuha niya ito. Sa isang mabilis ngunit maginoong kilos, isinuot ng lalaki ang jacket sa kanya. Itinali nito ang mga manggas sa kanyang baywang, sapat lang upang matakpan ang nakakahiyang mantsa sa kanyang palda. There, sabi nito. Good luck. At naglakad na ito palayo, na para bang ang pagpapahiram ng 1,000-libong pisong halaga ng jacket sa isang estranghero ay isang pangkaraniwang bagay. Naiwan si Ara na nakatayo roon, yakap ang jacket na amoy mamahaling pabango, habang ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Pagpasok niya sa waiting area, tinawag agad ang pangalan niya. Miss Arabella Reyes. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang pagkakatali ng jacket sa kanyang baywang at pumasok sa conference room. Good morning, ma'am, sirs. Ngumiti siya sa 3 taong nakaupo sa harap niya. Isang babaeng nasa middle age, isang lalaking may salamin, at nanlamig ang buo niyang katawan. Sa gitnang upuan, ang pinakamalaking upuan, nakaupo ang lalaking nagpahiram sa kanya ng jacket. Nakatingin ito sa kanya, walang emosyon sa mukha, na para bang ngayon lang sila nagkita. Sa ibabaw ng mesa sa harap nito ay isang maliit na placard na may nakasulat na pangalan. Rafael Alejandro de Leon, Chief Executive Officer. Namatay ang lahat ng dugo sa mukha ni Ara, ang CEO, ang may-ari ng buong kumpanya, ang lalaking nakakita sa pinakakahiya-hiya niyang sandali. Please have a seat, Miss Reyes, sabi ni Rafael de Leon. Ang boses ay formal at malamig. Sa buong interview, hindi alam ni Ara kung saan siya humugot ng lakas. Sinagot niya ang bawat tanong ng may talino at kumpiyansa na hindi niya alam na taglay niya. Bawat tanong tungkol sa pressure, sa pagharap sa mga hindi inaasahang problema ay sinagot niya na parabang ang buong buhay niya ang ginagawa niyang basehan. Hindi siya tiningnan ni Mr. De Leon sa paraang nagpapaalala ng nangyari kanina. Propesyonal ito. Malamig, malayong-malayo sa lalaking nagpakita ng kabaitan sa pasilyo. Paglabas niya ng kwarto, alam niyang ginawa niya ang lahat. Pero alam din niyang imposible. Sino ba namang CEO ang kukuha ng isang aplikanteng una niyang nakilala dahil sa isang personal na aksidente? Makalipas ang 2 oras, habang nakasakay siya sa jeep pauwi, pagod at wala ng pag-asa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello? Sagot niya. Hello, is this Miss Arabella Reyes? Tanong ng isang masiglang boses sa kabilang linya. This is from the HR department of De Leon Holdings. I'm calling to congratulate you. You got the job. Can you start on Monday? Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang mga luhang pinigilan niya kanina ay nagsimula ng dumaloy. Ngunit ngayon, ito ay luha ng saya at hindi nakapaniwala. Yes, ma'am. Yes, thank you po. Pagkababa niya ng telepono, napatingin siya sa bintana ng jeep, nakangiti habang umiiyak. May pag-asa pa pala. Maya-maya, umilaw muli ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave. Binuksan niya ito.
Kumusta ang unang araw mo, Miss Reyes? Sana ay tuyo na ang palda mo. R. Nakatitig si Rafael de Leon sa isang folder sa ibabaw ng kanyang malawak na mahogany desk. Hindi ito ang quarterly report na kailangan niyang pag-aralan o ang mga blueprint para sa bago nilang proyekto. Nakabukas ito sa resume ng isang babae. Arabella Reyes, isang simpleng litrato, walang kolorete sa muka, at ang buhok ay nakatali lang sa isang maayos na bun. Ngunit ang mga mata niya, yun ang hindi niya malimutan. Mga matang puno ng hiya, pero may bakas ng tapang na pilit kumakawala. Naalala niya ang sandali sa pasilyo. Ang paraan ng panginginig ng mga kamay nito habang pilit tinatakpan ang mantsa. Ang gulat sa mga mata nito nang alukin niya ng tulong. Karamihan sa mga babae sa sitwasyong iyon ay marahil tatakbo na lang at iiyak. Ngunit siya, pumasok pa rin sa conference room. Hinarap ang mga interviewers, kabilang na siya, na para bang walang nangyari. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay lakas na nakabalot sa pagiging mahiyain. At sa mundong ginagalawan ni Rafael, kung saan lahat ay nagpapakita ng artipisyal na kumpiyansa, ang uri ng tapang na iyon ay isang pambihirang hiyas. Pinindot niya ang intercom sa kanyang telepono. Gina, please come in. Ilang sandali lang pumasok na ang kanyang matagal ng HR manager. Sir Rafael, itinuro niya ang resume. This applicant, Arabella Reyes. Anong sabi ng panel? Well, she's highly qualified, sir. Very impressive answers. Pero, nag-atubili si Gina. May isa pang kandidato na may mas mahabang experience galing sa isang kilalang competitor. Tumingin si Rafael sa kanya, isang tingin na walang sinuman sa De Leon Holdings ang kayang suwayin. I don't care about the other candidate. I want her in this company. Make it happen. Nakita niya ang bahagyang pagtataka sa mukha ni Gina, ngunit mabilis itong napalitan ng profesional na tango. Yes, sir. Right away, sir. Nang makaalis si Gina, sumandal si Rafael sa kanyang upuan at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Let the game begin. Lunes ng umaga, sinadya niyang dumaan sa accounting department. Mula sa malayo, nakita niya ito. Si Arabella, nakaupo sa isang maliit na cubicle sa dulo, seryosong nakatutok sa kanyang computer. Mukha siyang nawawala sa gitna ng dagat ng mga mesa at papel. Mukha siyang ordinaryo, pero alam ni Rafael na hindi siya ordinaryo. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating ng nabadang alas 10, tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Ipadala mo ang pinakamalaking bouquet ng white tulips sa desk ni Miss Arabella Reyes sa accounting, utos niya. At isama mo ang isang card. Welcome to De Leon Holdings. R. Makalipas ang isang oras, muli siyang dumaan. Eksakto sa inaasahan niya. Ang buong departamento ay nagkakagulo. Sa gitna ng lahat, sa ibabaw ng maliit na mesa ni Ara, ay isang dambuhalang arrangement ng mga bulaklak na tila mas malaki pa sa kanyang computer monitor. Nakayuko si Ara at kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Rafael ang pamumula ng kanyang mga pisngi at tenga. Ang mga kasamahan niya ay nagbubulungan. Naramdaman niya ang isang pitik ng kasiyahan. Maganda. Gusto niyang mapansin siya. Gusto niyang malaman ng lahat na interesado siya. Kinabukasan, tanghalian naman. Isang special catered lunch mula sa isang mamahaling restaurant ang ipinadala niya. Isang kumpletong set para sa isang tao na inihatid mismo sa kanyang desk. Muli, nagdulot ito ng bulungan
at mga mapanuring tingin-tingin mula sa mga katrabaho nito. Sa loob ng 3 araw, iyon ang naging sistema niya. Mga bulaklak, mamahaling kape, mga libro, bawat regalo ay isang mensahe. Nakatingin ako sa'yo, interesado ako. Pero si Ara, ni minsan ay hindi nagpasalamat. Ni minsan ay hindi siya tiningnan. Iniiwasan siya nito sa pasilyo. Kung magkakasalubong sila, mabilis itong yuyuko at liliko sa ibang direksyon. Napangisi si Rafael. Hard to get. I like that. Noong Biyernes ng hapon, habang pauwi na ang mga empleyado, nakita niya itong nag-aabang ng elevator. Nagtago siya sa isang sulok, hinintay na pumasok ang karamihan sa unang elevator. Nang si Ara na lang ang mag-isang naghihintay para sa susunod, doon siya lumabas. Tumayo siya sa tabi nito, hindi nagsasalita. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito nang mapagtanto kung sino ang nasa tabi niya. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Ara. Bago pa magsara ang pinto, humakbang si Rafael papasok. Silang dalawa lang. "Sir!" Sabi nito sa isang halos pabulong na boses, nakatingin sa sahig. "Rafa!" Pagtatama niya, ang boses ay mababa at malumanay. "Call me Rafa." Hindi ito sumagot. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay halos nakakabingi. Tanging ang mahinang ugong lang ng makina ang maririnig. "Gusto ko sanang magpasalamat sa jacket niyo, sir." Sa wakas ay sabi nito, hindi pa rin makatingin sa kanya. "Ibabalik ko po bukas, pinalabhan ko na." "Keep it," sabi niya, "bagay sa'yo." Naramdaman niya ang pagbilis ng paghinga nito. "Miss Reyes." "Ara," he started again. "Stop avoiding me." Doon na ito nag-angat ng tingin, ang mga mata nitong puno ng pagkalito at kaunting inis. "Hindi ko po kayo iniiwasan, sir." "Talaga?" Isang hakbang ang ginawa niya palapit. Hindi naman masyadong malapit, sapat lang para maramdaman nito ang kanyang presensya. "Kung ganon, bakit hindi ka pa nagpapasalamat sa mga bulaklak o sa lunch?" Namula ang mukha nito. "Nakakahiya po kasi, sir. Pinagtitinginan po ako ng lahat." "Hayaan mo sila," sabi niya. "Kumain tayo sa labas. Tonight, dinner." Agad itong umiling. "Hindi po pwede, sir. May gagawin po ako." "Liar," sabi niya, ngunit may ngiti sa kanyang boses. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor. Mabilis na humakbang si Ara palabas. "Salamat po ulit, sir. Ingat po kayo." Akma na itong tatakbo palayo nang muli siyang magsalita. "Okay," sabi niya ng mahinahon. Napahinto ito at lumingon, nagtataka. Ngumiti si Rafael, isang ngiting puno ng kumpiyansa at pangako. "See you tomorrow." Ang buong weekend ay isang mahabang lagnat para kay Ara. Ang mga salita ni Rafa, "See you tomorrow," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, isang halo ng kilig at matinding takot. Pagdating ng Lunes, ang takot ang nanaig. Ang mga bulaklak sa kanyang mesa ay napalitan na, sariwa at mas malaki kaysa dati. Ang mga katrabaho niya ay hindi na lang nagbubulungan. Lantaran na ang kanilang mga tingin. May mga ngiting mapanukso, may mga matang mapanghusga. Naramdaman ni Ara na para siyang isang isda sa loob ng isang maliit na aquarium, pinapanood ng lahat. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang mag-file ng resignation at bumalik sa 6 na buwang paghahanap ng trabaho. Mas gugustuhin pa niya yon kaysa sa kahihiyang nararamdaman niya araw-araw. "Ano ka ba? Susuko ka na lang ng ganon?" Sabi ni Sofia,
Nang gabing iyon habang naghahapunan sila sa kanilang maliit na inuupahang apartment. Dahil lang sa isang gwapong CEO na nagpapadala sa'yo ng bulaklak? Ara, problema ba yan? Karamihan ng babae, pangarap yan. Napayuko si Ara at hinalo ang kanyang kanin. Hindi mo kasi naiintindihan, Soph. Hindi ako para sa kanya. Tingnan mo nga ako. Ordinaryo lang ako. Siya si Rafael de Leon at ang mga tao sa opisina ang tingin nila sa akin para akong isang ahas na umaakyat para lang sa yaman. Hayaan mo sila, sabi ni Sofia sabay subo ng pagkain. Ang importante, ano ba ang tingin sa'yo ni Mr. CEO? At mas importante, ano ba ang nararamdaman mo? Hindi nakasagot si Ara dahil sa totoo lang, hindi niya rin alam. Natatakot siya, pero sa tuwing naaalala niya ang kabaitan nito sa pasilyo, ang ngiti nito sa elevator, may kung anong mainit na bagay ang gumuguhit sa kanyang dibdib. Kinabukasan habang pilit niyang iwinawaksi sa isip ang lahat, isang email ang dumating sa kanyang inbox mula sa opisina ng Chief Operating Officer Paksa. Meeting Miss Reyes. Please come to my office at 10 a.m. Thank you. Katrina Sandoval, COO. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Ara. Ang COO, ang babae sa banyo. Anong kailangan sa kanya ng pangalawang pinakamataas na tao sa buong kumpanya? Eksaktong 10:00, nanginginig ang mga kamay na kumatok siya sa malaking pinto na may nakaukit na pangalan ni Mrs. Sandoval. Come in. Ang opisina ni Katrina ay parang isang pahina mula sa isang magazine. Puti, itim at gray ang kulay. Minimalist, malinis, at malamig. Kasing lamig ng ngiting sumalubong sa kanya. "Ha, Miss Reyes, have a seat," sabi ni Katrina. Iginigiit ang isang upuan sa harap ng kanyang glass table. "Gusto lang kitang kamustahin. Welcome to De Leon Holdings." "Salamat po, ma'am," mahinang sagot ni Ara. "I heard good things about your performance so far," sabi nito habang pinaglalaruan ang isang mamahaling ballpen. "At nakikita ko rin na you've caught the attention of our dear CEO." Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Tumawa ng mahina si Katrina. "Don't be shy. Si Rafa ganyan talaga yan. Mabilis magsawa sa mga luma. Laging naghahanap ng bago. At interesting." May diin sa salitang interesting, May. Naramdaman ni Ara ang talim sa likod ng mga salitang iyon. Matagal na kaming magkakilala ni Rafa. Pagpapatuloy nito, tila nagkukuwento lang. "Our families are very close. Kilala ko siya mula sa mga pangarap niya hanggang sa mga bagay na kinaiinisan niya. He needs someone who understands his world. Someone on his level." Malinaw ang mensahe. Ikaw, hindi ka kabilang sa mundo niya. Biglang nagbago ang tono ni Katrina. Naging mas profesional. Kumuha ito ng isang makapal na folder. "Anyway, I have a special task for you. Dahil mukhang paborito ka ng CEO, I'm sure you're up for a challenge. I need a complete audit report on the marketing expenses of our top 3 competitors for the last 5 years. I need it on my desk by tomorrow end of day." Nanlaki ang mga mata ni Ara. Isang report na karaniwang ginagawa ng isang buong team sa loob ng 2 linggo, ipinapagawa sa kanya ng mag-isa sa loob ng isang araw. Isa itong bitag. Gusto nitong mabigo siya. "Pero ma'am, is there a problem, Miss Reyes?" Putol ni Katrina, tinaasan siya ng kilay. "I thought you were competent." Napalunok si Ara. "Wala po, ma'am. Gagawin ko po." "Good," sabi ni Katrina. Ngumiti ulit.
isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "You may go." Lumabas si Ara sa opisina na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ito na yon. Ito na ang paraan para mapaalis siya. Maghapon siyang nagtrabaho na parang wala nang bukas. Hindi na siya nanananghalian. Bawat numero, bawat chart ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Alam niyang imposible pero susubukan niya. Hindi siya magpapatalo. Bandang 5:00 ng hapon, habang papunta siya sa pantry para kumuha ng kape, napahinto siya. Sa loob ng glass walls ng opisina ni Rafa, nakita niya ang CEO. At kasama nito si Katrina. Nagtatawanan sila. Nakasandal si Katrina sa mesa ni Rafa habang may sinasabi ito na ikinatawa ng malakas ng lalaki. Pagkatapos, sa isang iglap, hinawakan ni Katrina ang braso ni Rafa sa paraang napaka-intimate, napaka-pamilyar. Hindi ito inalis ni Rafa. Isang malakas na kirot ang naramdaman ni Ara sa kanyang dibdib. Pamalit ka lang. Ang mga salita ni Katrina kanina ay bumalik sa kanya, malinaw at masakit. Baka nga tama ito, baka isa lang siyang bagong laruan para sa isang mayamang CEO. Bumalik siya sa kanyang desk, talunan. Nawala na ang lahat ng kanyang fighting spirit. Binuksan niya ang kanyang computer, handa nang gumawa ng kanyang resignation letter. Biglang may pumasok na bagong email mula kay Rafael De Leon. Binuksan niya ito. Isa itong simpleng forward ng isang business article. Pero sa pinakababa, may PS. "I know what Kat is doing. Don't worry, I've got your back. Dinner 8 p.m. My treat. This is not a request. 8:00 na." At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kinakabahan si Rafael De Leon. Hindi siya kinakabahan sa mga board meeting na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Hindi siya kinakabahan kapag kaharap ang mga dayuhang investor. Ngunit ngayong gabi, habang nakaparada ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang lumang apartment building, naghihintay sa isang ordinaryong empleyada. Naramdaman niya ang pamilyar ngunit matagal nang nawawalang kaba sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. Maayos ang kanyang buhok. Perpekto ang pagkakatali ng kanyang kurbata. Pero ang mga mata niya, mayroon itong kislap na hindi para sa negosyo. Ilang sandali pa, nakita niya itong lumabas sa gate. Suot ni Ara ang isang simpleng itim na bestida. Hindi ito mamahalin, alam niya, pero sa suot nito, nagmukha itong elegante. Ang buhok nito ay nakalugay at sa unang pagkakataon, nakita niya itong may kaunting kolorete sa mukha. Napangiti siya, nag-ayos ito para sa kanya. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Pumasok si Ara nang hindi halos makatingin sa kanya. Ang tanging sinabi nito ay isang mahinang, "Salamat po, sir." Habang nagmamaneho siya papunta sa restaurant, ang tanging maririnig ay ang radyo. Ang bigat ng katahimikan ay halos masakit. Alam ni Rafael na kung hindi siya gagawa ng paraan, ang gabing ito ay magiging isang formal at nakakabagot na hapunan lang. Dinala niya ito sa isang private dining room ng isang kilalang fine dining restaurant. Mula sa kanilang bitana, tanaw ang nagniningning ng mga ilaw ng buong syudad. Wow! Yun lang ang nasabi ni Ara. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. "Nagustuhan mo ba?" tanong ni Rafael. Tumango ito, isang maliit na ngiti. Ang unang beses na sumilay sa mga labi nito ngayong gabi. "Sobra po. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar." Nang dumating ang pagkain, halos hindi ito kumilos. Tila ba natatakot itong gamitin ang kubyertos. "Ara,
Sabi ni Rafael, ang boses ay malumanay. Just talk to me. Napatingin ito sa kanya. Po, hindi ko kailangan ng isa pang business meeting, sabi niya. Gusto kong makilala ka, ang totoong ikaw, hindi si Miss Reyes na empleyada ko. Napayo ko ito. Pasensya na po, sir, hindi po ako sanay. Then let me start, sabi ni Rafael. Sumandal siya at tiningnan ito ng diretso sa mata. Akala ng lahat, madali ang buhay ko dahil isa akong De Leon. Pero ang totoo, mas mahirap. Bawat kilos ko, binabantayan. Bawat desisyon ko, hinuhusgahan. One major screw-up and you're out. At maniwala ka sa akin, nagkaroon na ako ng ganoong pagkakamali dati. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ara. Hindi ito nagtanong kung ano ang pagkakamaling iyon, ngunit nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagiging mailap, napalitan ito ng interes, ng simpatiya. Hindi ko po alam, sabi nito. Of course not, ngumiti si Rafael. Walang nakakaalam maliban sa pamilya ko. Ang punto ko ay lahat tayo may pressure, lahat tayo may tinatagong takot. Kahit ang CEO ng De Leon Holdings. Sa unang pagkakataon, tumawa si Ara. Isang mahina, ngunit totoong tawa. At para kay Rafael, ang tunog na iyon ay mas maganda pa sa kahit anong musika. Akala ko po kasi perpekto kayo, pag-amin nito. Malayo sa perpekto, sagot niya. At ngayong alam mo na, pwede bang kumain ka na? Lalamig yan. Pagkatapos noon, gumaan ang lahat. Nagkuwento si Ara tungkol sa pamilya niya, sa mga pangarap niya. Nagkuwento si Rafael tungkol sa pagkahilig niya sa mga lumang sasakyan. Nagtawanan sila, nagbiruan. Sa mga sandaling iyon, hindi sila CEO at empleyada, sila ay si Rafa at Ara lang. Sa sasakyan, pabalik sa apartment nito, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, isa na itong komportableng katahimikan. Ihininto niya ang sasakyan sa tapat ng gate. Hindi agad bumaba si Ara, hindi rin siya nagsalita. Rafa, pagbasag nito sa katahimikan. Sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Napalingon siya. Salamat, sabi nito, isang sinserong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Thank you for tonight. You're welcome, Ara. Welcome, Ara. Tinitigan niya ito sa ilalim ng madilim na ilaw mula sa poste sa labas. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang takot, pero nakita rin niya ang isang bagay na bago. Pagtanggap. Hindi ko maintindihan, bulong nito. Bakit ako? Lumapit si Rafael, dahan-dahan. Dahil mula noong araw na nakita kita sa pasilyo, takot at hiyang-hiya pero handa pa ring lumaban, hindi ka na nawala sa isip ko. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Nakita niya ang pagbukas ng mga labi nito na para bang may gustong sabihin. Hindi na niya ito hinintay. Dahan-dahan, marahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Huminto siya ng 1 pulgada lang ang layo, binibigyan ito ng pagkakataong umatras. Ngunit hindi ito gumalaw. At doon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Hindi ito isang halik na mapuso. Ito ay malambot, magalang. Isang tanong at nang maramdaman niyang bahagyang tumugon ang mga labi nito, iyon na ang sagot. Nang maghiwalay sila, pareho silang habol ang hininga. Nakapikit pa rin si Ara na para bang ninanamnam ang sandali. Bigla itong napamulat, nagulat sa sariling reaksyon. Walang sinabi, mabilis nitong binuksan ang pinto ng sasakyan at tumakbo papasok sa gate ng apartment. Hindi na lumingon pabalik.
Naiwan si Rafael sa loob ng sasakyan, nakatingin sa daan na tinakbuhan nito. Hinawakan niya ang sarili niyang labi, isang ngiti ang hindi mapigilan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan sa screen ay nagpatigas sa kanyang panga. Don Alejandro de Leon, ang kanyang ama. Sinagot niya ito, "Dad, Rafael Songtin." Ang boses sa kabilang linya ay malamig at makapangyarihan, walang bakas ng anumang pagbati. Bukas. Sa opisina ko, umaga, we need to talk about your COO. Ang halik na iyon, ang halik na iyon ay sumunod kay Ara hanggang sa kanyang pagtulog. Nananaginip siya ng mga labi ni Rafa, ng amoy ng kanyang pabango, ng init ng kanyang hininga. Pagising niya, ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang halik na iyon, at kasabay ng alaala ay ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sa unang pagkakataon, pumasok si Ara sa opisina na may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga bulaklak sa kanyang mesa ay hindi na niya tiningnan bilang simbolo ng kahihiyan, kundi bilang isang matamis na paalala. Nag-angat siya ng tingin at nahuli niya ang mga mata ni Rafa mula sa dulo ng pasilyo, patungo ito sa kanyang opisina. Ngumiti ito sa kanya, isang sikretong ngiti na para sa kanya lang. Ngumiti siya pabalik. Naging ganoon ang kanilang sistema. Mga sikretong sulyap sa gitna ng hallway. Mga email na may mga nakatagong mensahe sa PES. Minsan, sa pantry, nagkunwari itong kukuha ng kape para lang masabi sa kanya na ang ganda mo ngayon. Ang mga maliliit na sandaling iyon ay naging sapat para kay Ara. Sapat na para mabura ang takot at bigyan siya ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw. Hindi na niya pinansin ang mga bulungan. Hinayaan na lang niya sila. Ang mahalaga ay ang namumuong pagtitiwala sa pagitan nila ni Rafa. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa kanya. Sa kabilang dako ng gusali, sa malamig at malinis na opisina ng COO, si Katrina Sandoval ay nakatitig sa security footage. Kitang-kita niya ang mga palitan ng ngiti, ang mga sikretong sulyap. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang pamilyar na galit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang contact sa isang research firm. "I need everything you can find on an Arabella Reyes. Family background, financial status, lahat. Kahit ang pinakamaliit na dumi." Makalipas ang isang araw, natanggap ni Katrina ang isang email. At habang binabasa niya ito, isang demonyong ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Reyes Construction, nalugi dahil sa isang investment scam. How pathetic. Alam na niya kung paano niya sisirain ang munting paraiso ni Ara. Kinabukasan, sa oras ng lunch break, sinadya ni Katrina na sumabay sa isang grupo ng mga babae mula sa accounting department sa pantry. Isa sa mga ito ay si Marites, ang pinakatsismosa sa buong opisina. "Oh, hi girls!" bati ni Katrina. Ang boses ay matamis na parang pulot. "Kumusta naman? Ang gaganda ng mga ngiti niyo, ah?" "Okay lang po, Ma'am Kat," sagot ni Marites, halatang kinikilig sa atensyon. "Kayo po parang laging blooming." Tumawa si Katrina. "Naku, hindi naman, stressful din. Speaking of stress, naawa nga ako dyan sa bago nyo, si Ara. I heard she's been through a lot." Agad na naging interesado ang buong grupo. "Po? Bakit po, ma'am?" Nagkunwari si Katrina na nag-aalangan. "Ay naku, baka bawal kong sabihin. It's a bit personal. Alam niyo na, yung pamilya niya, yung business nila dati, kawawa naman. Kaya siguro ganoon na lang ang pag-double time niya ngayon.
Hindi na niya kailangang magdagdag. Ang isang maliit na patak ng lason ay sapat na. Alam niyang si Marites na ang bahalang magpakalat nito at hindi nga siya nagkamali. Kinahapunan, naramdaman ni Ara ang pagbabago. Ang mga tingin sa kanya ay hindi na lang mapanukso. Mayroon ng halong awa. At ang mas masakit, mayroon ng halong pangmamaliit. Habang papunta siya sa banyo, narinig niya ang dalawang babae na nag-uusap sa loob. Kawawa naman pala yung Ara, no? Sabi ng isa. Kaya pala ganoon na lang kapit kay Sir Rafa. Desperada na sigurong makaahon sa hirap. True, sagot ng isa pa. Ganda lang ang puhunan. Strategy niya yan para hindi na bumalik sa pagiging mahirap. Mautak din, no? Napatigil si Ara sa labas ng pinto. Ang mga kamay ay nakakuyom. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang dating mga bulungan ay naging mga sigaw na ngayon. Bumalik siya sa kanyang desk, nakayuko, pilit pinipigilan ang mga luha. Paano nila nalaman? Paano nila nalaman ang pinakatatago niyang kahiyan? At doon, sa ibabaw ng kanyang keyboard, may isang pirasong papel na nakatiklop. Hindi ito galing sa kahit sinong katrabaho niya. Isang printed copy ng isang lumang article mula sa isang business tabloid. Ang headline, Reyes Construction, bagsak matapos maloko ng milyon-milyon. May litrato ng kanyang ama, mukhang pagod at mas matanda ng 10 taon. May litrato ng kanilang bahay na may for sale na sign sa harap. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay bumalik para sakalin siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Rafa. Ang pangalan nito sa screen ay hindi na nagdulot ng kilig kundi ng sakit. Sinagot niya ito. Hi! Masiglang bati ni Rafa sa kabilang linya. Are you free this weekend? I was thinking, maybe we can go to the beach. Tayong dalawa lang. Hindi makapagsalita si Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga mapanghuhusgang salita sa kanyang isip. Desperada, ganda lang ang puhunan. Ara, are you there? Tanong ni Rafa, ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Pinunasan ni Ara ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Huminga siya ng malalim. Tahimik at pinatay niya ang tawag. Hindi mapakali si Rafael. Pagkatapos ng biglaang pagpatay ni Ara sa tawag, sinubukan niya itong tawagan muli. 10 beses, 20 beses. Ngunit diretso na lang ito sa voicemail. Nag-aalala? Nag-text na siya. Ara, may problema ba? Please, kausapin mo ako. Nag-aalala na ako sa'yo. Walang sagot. Hindi na siya nakatiis. 6:00 na ng gabi pero hindi siya umuwi. Sa halip, nagpunta siya sa accounting department. Tahimik na. Karamihan ay nakaalis na. Pero sa dulo, sa cubicle ni Ara, may kaunting ilaw pa mula sa lamp. At naroon ito. Nakayuko sa kanyang mesa, ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Dahan-dahan siyang lumapit. Ara, nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay mugto at pula. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakalat ang printed copy ng article. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Umupo siya sa gilid ng mesa nito. Umiling lang si Ara. Pilit pinupunasan ang kanyang mga luha. Wala to, sir. Umuwi na po kayo. It's Rafa. Pagtatama niya, mas malumanay ngayon. At hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang problema. Biglang tumayo si Ara. Ang kalungkutan sa kanyang mukha
ay napalitan ng galit. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa buong mundo. Problema? Gusto mong malaman ang problema, Sir Rafa? Ang problema ay yung nakasulat dyan. Sigaw nito sabay turo sa papel. Ang problema ay ang nakaraan ko, ang kahihiyan ng pamilya ko at ngayon alam na ng buong opisina. Pinagtsitsismisan nila ako, pinagtatawanan, at alam mo kung ano ang masakit? Tama sila. Tama sila na desperada ako, na kumakapit ako sa iyo dahil ikaw ang CEO at mahirap lang ako. Napatayo si Rafael, nagulat sa biglaang pagsabog nito. Ara, hindi yan totoo. Huwag, putol nito. Itinataas ang isang kamay. Huwag mo akong kaawaan, hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi mo naiintindihan ang pakiramdam. Hindi mo alam kung gaano kasakit na husgahan ka dahil sa isang bagay na hindi mo naman kasalanan. Sa isang iglap, nawala ang CEO na si Rafael De Leon. Ang humakbang palapit ay si Rafa lang. Kinuha niya ang mga kamay nito, hinawakan ng mahigpit. Bitiwan mo ako! Pagpupumiglas ni Ara. Hindi niya ito binitiwan. Sa halip, hinila niya ito palapit at niyakap ng mahigpit. Shhh! Bulong niya habang umiiyak ito sa kanyang dibdib. Hindi kita kinakaawaan, Ara, at wala akong pakialam sa nakaraan mo. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hinayaan niya itong umiyak. Naramdaman niya ang bawat hikbi nito, ang bawat patak ng luha na bumabasa sa kanyang mamahaling suit. Nang medyo kumalma na ito, dahan-dahan siyang nagsalita, ang bibig ay malapit sa tenga nito. Ang meron lang akong pakialam ay ikaw. Ikaw lang. Humigpit ang kapit ni Ara sa kanyang damit. Naaalala mo ba noong unang araw? Pagpapatuloy niya, sinusubukang pag-aanin ang loob nito. Ang tapang mo noon, sa kabila ng kahihiyan ng alam mo na yung mancha sa palda mo, pumasok ka pa rin sa interview room. Doon pa lang alam ko nang espesyal ka. Naramdaman niya ang bahagyang pagtigil ni Ara sa pag-iyak. Naalala ko pa nga, paglabas mo ng banyo noon, nakita ko si Katrina sa malapit. Kaswal na sabi ni Rafa, sinusubukang ibahin ang usapan. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa'yo. Akala ko nga mag-uusap kayo. Nakakunot pa ang noo niya habang tinitingnan ka niya papalayo. Tapos, ako na yung lumapit sa'yo. Biglang humiwalay sa pagkakayakap si Ara. Napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki, hindi na dahil sa iyak, kundi dahil sa pag-iisip. Ano? Nauutal na tanong nito. Nakita mo si Katrina. Bago ka lumapit sa akin. Tumango si Rafael, nagtataka sa biglaang pagbabago ng reaksyon nito. Oo, bakit? Napailing si Ara na para bang may inaalala. Saan eksakto siya nakatayo? Malapit sa pinto ng banyo, nakita kanyang lumabas. Nakita niya yung likod mo habang naglalakad ka palayo. Bakit mo natanong? Hindi sumagot si Ara. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Ang mga piraso ng isang palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang pagtaas ng kilay ni Katrina sa loob ng banyo, ang sinasadyang pagbibigay sa kanya ng imposibleng trabaho, ang pagpapakalat ng tsismis tungkol sa kanyang pamilya. At ngayon, ito, nakita siya ni Katrina bago pa man siya tulungan ni Rafa. Nakita nito ang kahihiyan niya at wala itong ginawa. Hinayaan lang siya at may isa pang piraso
ng palaisipan na biglang pumasok sa kanyang isip. Ang sira niyang pulang ballpen na isinilid niya sa bulsa ng kanyang palda bago siya pumasok sa banyo noong araw na iyon. Napahawak siya sa kanyang bibig, ang katotohanan ay unti-unting lumilinaw na parang isang bangungot. Tumingin siya kay Rafa, ang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng takot. Hindi, bulong niya, hindi regla yun. Pag-uwi sa apartment, hindi mapakali si Ara. Ang mga sinabi ni Rafa ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Nakita kanyang lumabas. Nakita niya yung likod mo. Soph, tulungan mo ako, sabi niya kay Sofia na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Kailangan kong alalahanin ang lahat ng nangyari noong araw ng interview. Kalma ka lang, Ara. Anong problema? Yung mantsa, sabi ni Ara habang naglalakad pabalik-balik sa kanilang maliit na sala. Hindi yun dugo, sigurado ako. Naupo sila at pilit inalala ang bawat detalye. Naka-gray kang palda noon, di ba? Tanong ni Sofia. At yung puting blouse mo. Bago ka umalis, may hinahanap kang ballpen. Napahinto si Ara. Oh, yung pulang sign pen ko, yung laging nagli-leak. Saan mo nilagay? Hindi ko na maalala. Nagmamadali ako. Isinilid ko lang sa kung saan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ara. Sa bulsa. Isinilid ko sa bulsa ng palda ko. Nagkatinginan sila ni Sofia. Ang parehong nakakakilabot na ideya ang nabubuo sa kanilang isipan. Ang bulsa, sa likod ng palda, ang sirang ballpen. Kaya pala, bulong ni Sofia, tinta. Tinta ng ballpen ang kumalat. Napasabunot si Ara sa kanyang buhok. Buong akala ko, ang tanga-tanga ko, pero kung tinta lang yun, bakit? Bakit hinayaan ni Katrina? Nakita niya ako, Soph. Alam niyang may mantsa ako pero hinayaan niya lang akong maglakad sa kahihiyan. Hindi lang niya hinayaan, sabi ni Sofia, ang boses ay seryoso. Baka plinano niya. Baka umasa siyang mapapahiya ka sa harap ng mga interviewer. Ang hindi niya inaasahan, darating si Prince Charming mo para iligtas ka. Isang malamig na agos ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Ang kabaitan ni Rafa ay hindi lang isang simpleng pagkakataon. Iniligtas siya nito mula sa isang bitag, isang masamang balak. Kinabukasan may determinasyon sa bawat hakbang ni Ara. Hindi na siya ang babaeng mahiyain at takot. Ang babaeng papasok sa De Leon Holdings ngayon ay isang babaeng naghahanap ng katotohanan. Nag-email siya kay Katrina. Ma'am, can we talk? Coffee after office hours. My treat. Nagulat siya nang pumayag ito kaagad. Nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa opisina. Si Katrina ay kalmado at elegante gaya ng dati. So, what is this about, Miss Reyes? Tanong nito pagkaupo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ara. Noong araw ng interview ko sa banyo, nakita mo ako. Bahagyang nagulat si Katrina, ngunit hindi ito nagpahalata. I see many people every day. Nakita mo ang mantsa sa palda ko. Pagpapatuloy ni Ara, ang boses ay matatag. Alam mong may dumi sa damit ko, pero wala kang sinabi, ngumisi si Katrina. And why would I? Hindi tayo magkaibigan. At isa pa, I'm not your mother. Hindi yun dugo, sabi ni Ara. Nakatitig ng diretso sa mga mata nito. Tinta yon, tinta ng pulang ballpen. At alam mo yon, di ba? Doon nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. Napalitan ito ng isang malamig na ekspresyon. Hindi na ito nag-abala pang magkaila. Ang talino mo pala, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pangungutya.
Oo, alam ko. Nakita ko pa nga ang sira mong ballpen sa bulsa mo. At hinintay kong lumabas ka, hinintay kong mapahiya ka. Sayang nga lang at dumating si Rafa. Kinuyom ni Ara ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa para pigilan ang panginginig. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Tumawa si Katrina, isang tawang walang saya. Bakit? Dahil naiinis ako sa mga tulad mo, mga babaeng nagkukunwaring mahinhin at inosente, pero ang totoo, mga ahas na gumagapang paakyat, ginagamit ang itsura para makuha ang gusto. Walang namamagitan sa amin ni Rafa, depensa ni Ara. Wala pa pagtatama ni Katrina, sumandal ito sa upuan at tiningnan si Ara na para bang isa itong basura. Alam mo ang nakakatawa sa lahat ng ito. Ako pa ang gumawa ng paraan para magkalapit kayo. Anong ibig mong sabihin? Oo, ako nga, ngumisi si Katrina. At alam mo kung ano ang masakit? Si Rafa ang nagligtas sa'yo mula sa bitag ko. Ang buong relasyon nyo ay nagsimula sa isang kasinungalingan na ako ang may gawa. Bawat salita ay parang isang sampal. Ang pundasyon ng lahat ng pinaniniwalaan niya ay gumuho sa isang iglap. Ang matamis na simula nila ni Rafa ay produkto pala ng lason ng ibang tao. Tapos ka na ba? Tanong ni Katrina, kinuha ang kanyang mamahaling bag. Dahil, kung oo, may ipapakita ako sa'yo. Kinuha nito ang cellphone at may ipinakita sa kanya. Isang litrato, si Katrina at si Rafa. Magkayakap at naghahalikan. Isang halik na puno ng pagmamahal at init. Mukhang kuha ito matagal na, ngunit ang sakit na idinulot nito kay Ara ay sariwa at totoo. Kami dapat ang ikakasal, sabi ni Katrina, ang boses ay malamig na parang yelo. Bago siya nagkamali sa isang negosyo at nawala ng tiwala sa sarili. Bago niya kinansela ang lahat. Tumayo na si Katrina. Bago ito umalis, may huli pa itong sinabi habang nakatingin sa nanlalaking mga mata ni Ara. Iniisip mo bang kaya kanyang mahalin? Pamalit ka lang. At naglakad na ito palayo. Iniwan si Ara na nakaupo roon, basag at durog, habang ang litrato ng halik ni na Rafa at Katrina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Katrina, hindi na umuwi si Ara. Naglakad lang siya, walang direksyon, walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo sa kanyang mga mata dahil sa mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Pamalit ka lang. Ang buong relasyon nyo ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Paulit-ulit. Paulit-ulit na sinasaksak ng mga salitang iyon ang kanyang puso hanggang sa wala na siyang maramdaman kundi isang malawak na kawalan. Ang bawat alaala nila ni Rafa, ang pag-abot nito ng jacket, ang mga bulaklak, ang hapunan, ang halik, lahat ay nabahiran na ngayon ng lason ng kasinungalingan. Isa lang ba talaga siyang laro? Isang paraan para patunayan ni Rafa sa sarili niya na kaya pa rin niyang makuha ang gusto niya. Ilang oras siyang naglakad bago siya napadpad sa isang maliit na parke. Naupo siya sa isang bench, niyakap ang sarili mula sa lamig ng gabi. Kinuha niya ang kanyang cellphone, 50 missed calls, 30 text messages, lahat galing kay Rafa. Hindi niya binasa ang mga text. Sa halip, binuksan niya ang kanyang email. Nanginginig ang mga kamay, nag-type siya ng isang maikling mensahe. Paksa. Resignation, dear HR Department. Please accept this email as my formal resignation, effective immediately. Thank you for the opportunity. Sincerely, Arabella Reyes. Pagka-send niya, naramdaman niya ang isang bahagyang gumaan
na agad ding napalitan ng mas matinding bigat. Tapos na ang lahat. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse unit, hindi na mapakali si Rafael De Leon. Kanina pa siya paikot-ikot, hawak ang cellphone, niredial ang numero ni Ara. Laging voicemail. Ang huli nilang pag-uusap ay noong nasa opisina ito, umiiyak. Pagkatapos noon, wala na. Damn it, Ara, where are you? Bulong niya sa sarili. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ngunit hindi si Ara ang tumatawag, ang kanyang ama. Dad, nasaan ka? Ang malamig na tanong sa kabilang linya. Nasa bahay? Bakit? Pumunta ka dito ngayon din at ibinaba nito ang tawag. May kaba sa dibdib, nagmaneho si Rafael papunta sa mansyon ng mga De Leon. Nadatnan niya ang kanyang ama sa library nito. Nakaupo sa kanyang malaking leather chair, isang baso ng brandy ang nasa kamay. Dad, anong problema? Gabi na! Tiningnan siya ni Don Alejandro De Leon, isang tingin na kayang magpatunaw ng bakal. Ang problema, Rafael, ay ikaw. Ang kawalan mo ng delikadesa. Anong ibig mong sabihin? Ang babae mo, sabi ng matanda, idiniin ang bawat salita. Ang empleyada mong si Arabella Reyes, alam mo ba ang pinaggagawa mo? Ginagawa mong circus ang sarili mong kumpanya. Ang isang De Leon, hinahabol ang isang nobody. Napatanga si Rafael. Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Tumawa ang kanyang ama, isang tawang walang saya. Tumawag sa akin si Katrina. Sinabi niya ang lahat. Ang pagpapadala mo ng bulaklak, ang pagbibigay mo ng special treatment. Rafael, kailan ka ba matututo? Akala ko ba pagkatapos ng pagkabigo mo sa tech startup mo, mag-iisip ka na? Pero heto ka na naman, nagpapadala sa emosyon, sinisira ang pangalan ng pamilya. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Ang pagkabigo niya, ang isang bagay na pilit niyang tinatalikuran ay muling isinampal sa kanya. Wala kang alam sa nararamdaman ko para sa kanya, mariing sabi ni Rafael. Nararamdaman? Ngumisi ang kanyang ama. Paglalaro lang yan, Rafael. At ang De Leon Holdings ay hindi mo palaruan. Tumayo si Don Alejandro at lumapit sa kanya. I warned you about Katrina. Sinabi ko sa iyo noon na masyado siyang ambisyosa, pero hindi ka nakinig. Ngayon tingnan mo ang gulong ginawa mo. Nag-away kayo at ngayon, gumaganti siya sa iyo gamit ang babaeng yan. At ikaw na isang CEO nagpapagamit ka. Natigilan si Rafael. Katrina. Tumawag ito sa ama niya. Si Katrina ang may pakana ng lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email notification mula sa HR. Binuksan niya ito. FW resignation. Arabella Reyes. Nanghina ang kanyang mga tuhod. At nag-resign na si Ara at alam niya kung sino ang dahilan. Kailangan ko nang umalis. Sabi niya sa kanyang ama. Ang boses ay nagpipigil ng galit. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Pupuntahan ko ang taong dapat kong kausapin, sabi ni Rafael, at walang lingon likod na lumabas ng library. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Iisang pangalan lang ang nasa isip niya. Katrina, hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang kanyang master keycard para buksan ang pinto ng opisina ni Katrina. Madilim sa loob, maliban sa ilaw mula sa lamp sa mesa nito. Nakaupo ito roon, kalmadong naghihintay na para bang alam nitong darating siya. Anong ginawa mo? Sigaw ni Rafael, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina.
Tumingin lang si Katrina sa kanya, ang muka ay walang emosyon. "What did you do to her?" Itinaas ni Katrina ang kanyang tingin. Isang maliit at mapang-asar na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "I just cleaned up your mess, darling." Ang ngisi sa mga labi ni Katrina ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ng galit ni Rafael. Sa isang iglap, gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, gusto niyang ibagsak ang lahat ng gamit sa mamahaling mesa nito. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, huminga siya ng malalim. Ang nag-aalab na galit ay pinalitan niya ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang nagyayalong kalmadong determinasyon. Naglakad siya palapit, hindi sa paraang nagbabanta, kundi sa paraang puno ng kapangyarihan. Huminto siya sa harap ng mesa nito. Ang init ng kanyang galit ay nawala, napalitan ng isang malamig na tingin na tila kayang tumagos sa kaluluwa. "Akala mo ba matalino ka, Kat?" tanong niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. "I am smart, Rafa. Smarter than that little charity case you picked up." Sagot nito, hindi pa rin natitinag. Ngumiti si Rafael, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "You're not smart, you're just predictable." Lumakad siya papunta sa isang bookshelf sa gilid ng opisina. Kinuha niya ang isang libro at mula sa loob nito ay inilabas ang isang manipis na brown folder. Inihagis niya ito sa ibabaw ng mesa ni Katrina. "Ano to?" tanong ni Katrina. Tiningnan ang folder na parabang ito'y isang basura. "Buksan mo," utos ni Rafael. Nang may pag-aalinlangan, binuksan ito ni Katrina. Sa loob naroon ang mga kopya ng mga bank statement, mga resibo at mga audit trail. Ang mukha ni Katrina ay unti-unting namutla. "The Redwood Project, 2 years ago." Sabi ni Rafael na parabang nagkukwento lang. "May nawawalang pondo, hindi kalakihan, sapat lang para hindi mapansin sa isang multi-billion peso project. Pero nahanap ko, sinundan ko ang trail at lahat ng iyon pabalik sa isang offshore account na nakapangalan sa pinsan mo." Tumingala si Katrina. Ang tapang sa kanyang mga mata ay napalitan ng hindi makapaniwalang takot. "Paano? Alam ko na 1 taon na, Kat." Pag-amin ni Rafael. "Alam ko na ninakawan mo ang kumpanya, ang sarili kong kumpanya." "Kung alam mo na, bakit hindi mo sinabi?" "Dahil sa kabila ng lahat, minahal kita noon," sabi ni Rafael, at sa unang pagkakataon may bahid ng sakit sa kanyang boses. "At ayokong makita kang masira, kaya pinalampas ko. Inisip ko, titigil ka rin. Inisip ko may natitira pa diyang kabutihan, pero nagkamali ako." Sumandal siya sa mesa, tinitigan ito ng diretso sa mata. "At ngayong gabi, sinira mo ang isang taong walang kasalanan. Ginawa mo yun hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil sa sarili mong kapaitan." "Ginawa ko yun para sa'yo, Rafa," sigaw ni Katrina. Ang boses ay basag na. "Para ipakita sa'yo na hindi siya nababagay dito. Hindi, hindi ito dahil kay Ara," mariing sabi ni Rafael. "Ito ay dahil sa kung sino ka, Kat, at ayoko nang maging parte ng buhay ko ang isang tulad mo." Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen mula sa desk nito at inilapag sa harap nito. Isang blankong resignation letter. "You have 2 options," sabi niya. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. "Pipirmahan mo yan, aalis ka ng tahimik at kakalimutan ko
ang lahat ng nasa folder na yan. Or tatawagan ko ang mga abogado ng kumpanya ngayon din at hahayaan kitang harapin ang kasong pandarambong. Ikaw ang pumili. Napatingin si Katrina sa folder pagkatapos ay sa resignation letter. Ang kaninang tapang ay tuluyan ng gumuho, napalitan ng desperasyon. Walang luha, ngunit ang sakit ng pagkatalo ay bakas na bakas sa kanyang mukha. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ang ballpen at walang salitang pinirmahan ang papel. Kinuha ni Rafael ang sulat. Hindi na niya ito tiningnan pa ulit. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, narinig niya ang isang mahinang hikbi mula sa likuran niya. Ngunit hindi na siya lumingon. Paglabas niya ng gusali, sumakay siya sa kanyang kotse, ngunit hindi niya ito pinaandar. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para ayusin ang pinakamalaking gulong na gawa niya. Alam niyang hindi siya sasagutin ni Ara. Kaya ang tinawagan niya ay ang nag-iisang taong posibleng makatulong sa kanya. Pagkatapos ng 3 ring, may sumagot. Hello? Ang boses ni Sofia. Sofia, si Rafa to, sabi niya at sa unang pagkakataon ngayong gabi, narinig ang pagsusumamo sa kanyang boses. Alam kong galit ka sa akin, galit sa akin si Ara, pero parang awa mo na. Kailangan ko siyang makausap, kahit 10 minuto lang. Please, tulungan mo ako. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan. Akala ni Rafael ay ibababa na nito ang tawag nang bigla itong magsalita. Okay, sabi ni Sofia, pero isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Mr. De Leon. Huwag mo siyang sasaktan ulit dahil sa susunod, ako na ang makakalaban mo. Ilang sandali pa, isang text message ang dumating sa telepono ni Rafael. Isang address ng isang maliit na coffee shop. At isang mensahe, you have 10 minutes, don't waste it. Ang bawat pagpatak ng ulan sa salamin ng bintana ng coffee shop ay kasabay ng malakas na kabog sa dibdib ni Ara. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag. Pagkatapos sabihin ni Sofia na tumawag si Rafa, ang unang reaksyon niya ay hindi. Pero may parte sa kanya, isang maliit at halos patay ng parte, ang gustong marinig kung ano ang sasabihin nito. Isang huling pagkakataon, isang huling sakit. Nakatitig lang siya sa kanyang tasang walang laman nang bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Rafa. Hindi ito ang CEO na nakilala niya. Ang buhok nito ay bahagyang magulo, basa sa ambon. Ang damit nito ay lukot at ang mga mata nitong laging puno ng kumpiyansa ay puno ngayon ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Pagod at pagsisisi. Naglakad ito palapit sa kanyang mesa, ngunit hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo sa harap niya, na parabang hindi nito nararamdaman na karapat-dapat itong umupo. Ara, sabi nito. Ang boses nito ay mahina, halos paos. Hindi siya sumagot. Naghihintay lang siya. Huminga ng malalim si Rafa. Wala ako dito para magpaliwanag. Wala ako dito para sabihing hindi totoo ang mga sinabi ni Katrina. Dahil sa isang banda, totoo ang mga iyon. Naramdaman ni Ara ang paninikip ng kanyang dibdib. Totoong nagsimula ang lahat sa isang kasinungalingan na gawa niya. Pagpapatuloy ni Rafa, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, tinatanggap ang bawat sakit na nakikita niya roon. At totoo, naging kami noon. At oo, sinaktan ko siya. Napayuko si Ara. Ang marinig ang kumpirmasyon
mula mismo sa bibig nito ay mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Pero may isang bagay na hindi totoo sa lahat ng sinabi niya, sabi ni Rafa. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ka pamalit, Ara, hinding-hindi ka naging pamalit. Hindi na mahalaga yon, mahinang sagot ni Ara, hindi pa rin makatingin. Tapos na. Hindi, mariing sabi ni Rafa. Hindi pa tapos. Bakit? Dahil nasira ang laruan mo? Dahil hindi mo nakuha ang gusto mo? May pait sa boses na tanong ni Ara. Hindi, sagot ni Rafa. Dahil nasaktan kita dahil sa pagiging arogante ko. Dahil sa pagiging duwag ko. Doon napatingin si Ara. Duwag? Si Rafael de Leon? Duwag? Oo, duwag! Pag-amin ni Rafa na para bang nabasa niya ang isip nito. Akala ko, ang pagpapadala ng bulaklak at mamahaling regalo ang paraan para makuha ka. Yun ang alam ko. Yun ang madali. Pero ang totoo, ginawa ko yun dahil takot ako. Takot akong ipakita sa'yo kung sino talaga ako. Naglakad ito palibot sa mesa at lumuhod sa harap niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Malamig ang mga ito. Ang totoong ako, Ara, ay hindi lang ang CEO ng De Leon Holdings. Sabi nito, ang mga mata ay nagsusumamo. Ang totoong ako ay isang lalaking minsan nang nabigo sa buhay. Isang lalaking sinira ang tiwala ng sarili niyang ama. Isang lalaking hanggang ngayon takot pa ring hindi maging sapat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rafa. Ang pagiging arogante ko, ang pagiging mayabang ko, lahat yun panakip lang sa takot na yun. At sa kagustuhan kong patunayan ang sarili ko, hindi ko namalayan na nasasaktan na pala kita. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Nakatitig lang si Ara sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Wala na ang CEO, wala na ang bilyonaryo. Ang nasa harap niya ay si Rafa lang, isang taong wasak katulad niya, isang taong may mga peklat na pilit itinatago. Dahan-dahan, bumitaw siya sa pagkakahawak nito. Inangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang luha sa pisngi nito. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga basag na piraso ng isa't isa. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kilos niyang iyon ay sapat na. Ngunit bago pa man may masabi ang sinuman sa kanila, isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Isang malakas na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Rafael, sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon, seryoso ang mukha, hawak ang isang itim na payong, ay ang kanyang ama, si Don Alejandro de Leon. Nakatingin ito sa kanila, kay Rafa na nakaluhod pa rin at kay Ara na hawak ang mukha nito na may ekspresyong hindi mabasa. Nang makita ng ama, ang unang instinct ni Rafael ay tumayo. Dahan-dahan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong paninindigan. Hinawakan niya ang kamay ni Ara at marahang hinila ito patayo sa tabi niya, na para bang sinasabing, magkasama tayo dito. Si Don Alejandro de Leon ay pumasok sa loob ng coffee shop. Bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa harap nilang dalawa. Ang mga mata nito ay matalas, unang tumama kay Ara, pagkatapos ay lumipat sa anak nitong si Rafael. Hindi nagsalita si Rafael para magdepensa. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Puno ng respeto, ngunit walang bahid ng pagkatakot. Ama, sabi niya, ang boses ay kalmado at matatag.
Gusto kong ipakilala sa inyo si Arabella Reyes. Huminto siya sandali, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Ara. Ang babaeng mahal ko, walang empleyada, walang kaibigan, isang simpleng katotohanan. Nagulat si Don Alejandro, hindi sa sinabi ni Rafael, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito. Walang pagsuway, walang pagmamayabang, isang tahimik na deklarasyon lang ng isang lalaking sigurado sa kanyang sarili. Ibinaling ng matanda ang tingin kay Ara na para bang sinusukat nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Inaasahan nitong makikita ang takot, ang pagkahiya, ngunit ang Ara na kaharap niya ngayon ay hindi na ang Ara mula sa pasilyo. Huminga ng malalim si Ara at sinalubong ang tingin ng Don. Magandang gabi po, Mr. De Leon, sabi ni Ara. Ang boses ay mahina ngunit hindi nanginginig. Ako po si Ara. Totoo po ang mga tsismis na narinig ninyo tungkol sa pamilya ko. Nalugi po ang negosyo namin. Mahirap po kami na ngayon. Tuminginin si Ara kay Rafa. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa matanda. Pero isang bagay po ang natutunan ko sa lahat ng yun, na wala po ang pera namin, pero hindi po nawala ang dignidad namin. At nagsusumikap po ako sa sarili kong paraan para itayo ulit ang pamilya ko. Natahimik ang lahat. Tinitigan ni Don Alejandro si Ara, pagkatapos ay ang kanyang anak. Nakita niya kung paano hawakan ni Rafael ang kamay ng babae. Hindi posesibo, kundi protektibo at puno ng paghanga. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi ang arogansya ng isang CEO, kundi ang katatagan ng isang lalaki. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, Ama, dagdag ni Rafael. Natutunan ko yan sa kanya. Umiling si Don Alejandro, ngunit hindi ito isang iling ng pagtutol, para itong isang iling ng pagkaunawa. Tumingin ito sa anak at sa isang iglap, ang kunot sa noo nito ay bahagyang lumuwag. Isang halos hindi mahahalata na kislap ng pagiging proud ang dumaan sa kanyang mga mata. Wala na itong sinabi. Tumalikod lang ito at naglakad palabas ng coffee shop, iniwan ang dalawa sa isang nakabibinging katahimikan. Pagkaalis ng kanyang ama, napabuntong hininga si Rafael at napatingin kay Ara. Are you okay? Tumango si Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay lang ako. I'm so proud of you, sabi ni Rafael at naramdaman ni Ara ang buong sinseridad sa mga salitang iyon. Lumabas sila ng coffee shop. Tumila na ang ulan. Ang hangin ay malamig at malinis. Naglakad sila sa basang kalye, walang nagsasalita, magkahawak kamay. Ang bigat na pasan-pasan nila sa loob ng maraming araw ay tila hinugasan na ng ulan. Huminto sila sa isang maliit na parke, ang parehong parke kung saan umiyak si Ara kagabi. Dito, sabi ni Ara, dito ko naramdaman na gumuho na ang mundo ko. Dito rin natin sisimulan ulit, sagot ni Rafael. Bumitaw ito sa pagkakahawak sa kanya. Yumuko ito at pumitas ng ilang mahahabang dahon ng damo. Sa ilalim ng ilaw ng poste, pinaglaruan nito ang mga dahon sa kanyang mga daliri, maingat na ipinupulupot at itinatali. Pagkatapos ng ilang sandali, muli itong lumingon sa kanya. Sa kamay nito, may isang maliit na singsing na gawa sa damo. Simple, hindi perpekto, pero totoo. Muli itong lumuhod sa harap niya, sa basang lupa. Wala akong dalang singson na may diamante, sabi nito, nakangiti. Pero may tanong ako sa'yo. Itinaas nito ang singsing na gawa sa damo.
Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-asa, pag-ibig, at isang nakakatuwang kislap. Will you be my life CEO, Ara Reyes? Isang taon ang lumipas. Ang araw ng kasal ay hindi ginanap sa isang malaking katedral o sa isang marangyang hotel. Sa halip, ginanap ito sa isang maliit at tahimik na hardin. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na sariwa ang mga dahon. Kakaunti lang ang bisita. Ang pamilya ni Ara, ang ama ni Rafa. Si Sofia na siyang maid of honor at ilang malalapit na kaibigan. Nakasuot si Ara ng isang simpleng puting bestida. Walang mamahaling alahas, tanging ang singsing na may maliit na diamante sa kanyang daliri. Ang totoong bersyon ng singsing na damo na ibinigay sa kanya ni Rafa 1 taon na ang nakalipas. Si Rafa naman, nakatayo sa dulo ng aisle, hindi suot ang kanyang karaniwang mamahaling suit. Isa lang itong simpleng barong, ngunit sa ngiti nito habang naglalakad si Ara palapit, mas gwapo ito sa paningin ni Ara kaysa dati. Sa isang sulok, nakaupo si Don Alejandro de Leon, hindi na nakasimangot. Habang pinapanood niya ang dalawa, isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng seremonya, walang magarbong resepsyon. Isang simpleng salo-salo lang. Sa isang mesa, nag-usap at nagtatawanan ang ama ni Ara, isang retiradong ininyero, at ang bilyonaryong si Don Alejandro tungkol sa kanilang mga apo sa hinaharap. Hindi na bumalik si Ara sa De Leon Holdings. Sa tulong ng isang maliit na pautang mula kay Rafa na iginiit niyang babayaran, nagtayo siya ng sarili niyang maliit na accounting firm. Tinulungan niya ang mga maliliit na negosyante na ayusin ang kanilang mga libro. Hindi ito kasing glamorous ng pagtatrabaho sa isang malaking korporasyon, ngunit ito ay sa kanya. At sa bawat araw, nararamdaman niya ang pagbalik ng kanyang kumpiyansa, hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil sa sarili niyang kakayahan. 2 taon pa ang lumipas. Isang hapon, sa kanilang simpleng bahay na may maliit na hardin, abala si Rafa sa kusina, medyo natataranta habang sinusubukang ihanda ang bote ng gatas. Rafa, dahan-dahan lang, natatawang sabi ni Ara habang karga-karga ang kanilang 1 taong gulang na anak na babae, si Rihanna. Sinasabi ko na nga ba, mas madali pang magpatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya kaysa magtimpla ng gatas. Biro ni Rafa, sabay abot ng bote. Naupo si Ara sa sofa habang pinapadede ang kanilang anak. Si Rihanna nakamukhang kamukha ni Rafa, ngunit may mga mata ni Ara ay masayang umiinom. Maya-maya, natapos dumede ang bata at sinubukan nitong tumayo habang nakakapit sa sofa. Sa isang iglap, nawalan ito ng balanse at marahang natumba sa makapal na carpet. Isang maliit na iyak ang narinig, ngunit hindi ito malakas. Mabilis na lumapit si Ara at binuhat ito. Shh! Tahan na, baby. It's okay. Sa tuhod ni Rihanna, may isang maliit na gasgas. Hindi malala, ngunit sapat para maging unang peklat nito. Habang hinahaplos ni Ara ang gasgas, napangiti siya. Anong nanginingiti mo dyan? Tanong ni Rafa na ngayon ay nakaupo na sa tabi niya, inakbayan siya. Tumingin si Ara sa gasgas sa tuhod ng kanilang anak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafa, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Naalala ko lang, bulong niya. Lahat tayo may mantsa, may peklat, pero yun ang nagpapatunay na nabuhay tayo at nagmahal. Gumiti si Rafa at sa ilalim ng sinag ng hapon na tumatagos sa kanilang bintana,
Hinalikan niya si Ara, pagkatapos ay ang noo ng kanilang anak. Ang dating CEO na arogante at ang dating aplikanteng puno ng takot ay wala na. Ang naroon na lang ay isang pamilya, binuo hindi ng pagiging perpekto, kundi ng pagtanggap sa bawat mantsa at peklat na dala ng buhay. At sa kanilang tahimik na mundo, iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat.